Magandang umaga po, mga taga-Church of the Risen Savior. Naninibago po ako sa sitwasyon po natin ngayon. Wala po akong nakikitang mga tao, wala po akong nakikitang mga kapatid sa Panginoon. Pero ito pong sitwasyon na ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kaalaman kung paano tayo kikilos bilang magkakapatid sa Panginoon, paano natin ipagpapatuloy ang ating samahan, pagsamba sa Panginoon, pag-aaral ng kanyang mga salita kahit na sa banta ng COVID-19. Mga kapatid, welcome to our synchronized worship service. Para sa hindi po nakakakita sa akin at hindi po ako kilala, ako po si Pastor Weng Lotero, ang senior pastor ng Church of the Risen Savior. Sa mga nasa kani-kanilang mga bahay, at kung saan man kayo naroroon, siguruhin nyo lang na malayo po kayo at ligtas sa maraming mga tao at ligtas din po tayo sa anumang nakakahawang mga sakit dyan sa palibot. Ang balita ko, meron na mga nag-positive talaga dito sa Davao City. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid, and let us pray for one another. Sa atin pong pagsisimula sa pagsamba, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama, kami po'y sumasamba sa inyo. Kami po'y kumikilala na kayo ang aming Diyos na tagapagligtas, tagaprotekta, at dakilang manggagamot. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang araw na ito ng pagsamba. Naway kayo lamang ang maluwalhati, naway kayo lamang, Panginoon, ang mabigyan kaluguran. Dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa sa inyong mga anak, na inyo pong dampian ng inyong makapangyarihang kamay na mapagprotekta upang wala pong ni isa sa inyong mga anak ang maapektuhan sa COVID-19 na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pagprotekta sa aming mga kababayan, hindi lamang dito sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas, pati na rin ang mga OFWs. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagprotekta sa bawat isa sa amin upang malayo po kami, Panginoon, sa sakit na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na kahit hindi po kami nagkikita-kita, hindi po kami magkalapit physical, kaming inyong mga anak sa Church of the Risen Savior, naway maging mainit pa rin ang aming samahan, ang aming pag-uusap, ang aming talakayan, ang aming pagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng Facebook. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makapagsamba sa inyo sa araw na ito. Kayo po ang aming pinupuri, kayo lamang po ang aming sinasamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating synchronized worship service, let us focus our attention to our God and let us worship Him by way of singing. Let us sing the song popularized by Don Moen, As We Worship You. Totoo, Panginoon, kayo lamang ang aming sinasamba. Kayo lamang ang aming pinupuri. At sa aming pong pagsamba, Panginoon, dalangin po namin ang inyong paghipo sa aming mga puso. Na kung anuman, Panginoon, ang aming pagkakasala, anuman, Panginoon, ang aming naisip, nabigkas, nasabi, aming dinamdam na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, ay patuloy niyo po kaming linisan. Patuloy niyo po kaming linisin at patuloy niyo po kaming patawarin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy sa pagsamba, kayo po, Panginoon, ay lalong maluwalhati.
Mga kapatid, atin pong awitin ang kantang I am the God that healeth thee. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng ating Diyos ay dakilang manggagamot. Anumang sakit, anumang karamdaman, anumang pighati, anumang problema at suliranin ang ating kinakaharap, ay kaya niyang pahupain, kaya niyang bigyan ng solusyon. I am the God that healeth thee. Tunay, Panginoon, na kayo ay dakilang manggagamot. Tunay, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo. Tinataas po namin, Panginoon, ang bawat pamilya na sumasamba sa inyo ngayon. Dalangin po namin ang inyong pagpapatingkad pa, pagpapainit pa, pagpapatatag pa ng pananampalataya ng inyong mga anak. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na paghipo sa aming mga puso at kami, Panginoon, ay inyong gabayan sa inyong mga landasin at sa inyong katotohanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin at tumalima sa paggawa ng inyong kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, ang pagbibigay niyo po sa amin ng dunong, lalo na sa mga panahon na ito na ang aming pananampalataya ay sinusubukan. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga nangunguna sa amin, sa namamahala sa aming gobyerno. Dalangin po namin ang pagbibigay ninyo ng dunong at kaalaman sa aming Pangulong Duterte, sa kanyang gabinete, sa mga senador, sa mga congressmen, mambabatas. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng kanilang pamumuno ay maging mapayapa ang aming bansa at ito, Panginoon, ay maging ligtas sa anumang banta ng virus o di kaya ng karahasan. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga doctors, nurses, health professionals, mga kapulisan, mga military na nasa frontline, Panginoon, upang masiguro na ang mga mamamayan ng Pilipinas ay ligtas sa banta ng COVID-19. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pagbibigay sa kanila ng kalakasan, pagbibigay sa kanila, Panginoon, ng mga gamit pamproteksyon upang hindi sila mahawaan nitong virus na nakamamatay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagpapalakas ng pananampalataya ng aming mga kapatid. Yung mga hindi pa sali sa Facebook page na ito na nagsisimba sa CRS. Posible, Panginoon, na wala po silang fellowship ngayon. Dalangin po namin ang inyong paghimok sa kanila na maging malapit sa isa sa amin upang sila, Panginoon, ay magabayan kung saan sila pwedeng makipag-fellowship o di kaya makarinig ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang buhay ng inyong mga anak upang nang sa ganun wala ni isa sa amin ang mapariwara. Tinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. As we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory. Let your anointing fall as we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves. May the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all.
As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, as we worship you, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship you, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who've strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, oh yes, we worship. As we worship you, fill our hearts. As we worship you, we lift our hands and we worship you, Lord. As we worship you, and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, oh yes, you are the God that healeth me. You are the Lord. Oh, thank you, God. Oh, yes, you sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Mga kapatid, magpapatuloy po ang ating pagsamba sa ating buhay na Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Ating pong tunghayan sa ating PowerPoint presentation ang ating pong babasahing talata na nagmumula o mga talata na nagmumula sa unang mga hari, 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath of Zidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there, gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." Verse 12, "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread
only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die." Verse 13, Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son." Verse 14, "For this is what the Lord, the God of Israel, says: the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Last verse, "For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah." Panginoon Diyos, dakila naming Ama, kami po muli ay nagpapasalamat sa kalayaan inyong pinagkaloob sa amin dito sa bansang Pilipinas, na malaya po naming matatalakay, malaya po naming mapag-aaralan ang inyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, dahil kahit hindi po kami nagkikita-kita na magkakapatid sa Panginoon, sa Church of the Risen Savior, kami naman po ay hindi pinagbawalan na sumamba sa inyo sa pamamagitan ng iba pang mga kaparaanan katulad nitong aming ginagawa. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatang, "What should believers do in times of crisis?" What should believers do in times of crisis? Ano po ba ang dapat ginagawa o gagawin ng mga mananampalatayang katulad natin sa panahon ng krisis o panahon ng problema? Alam po ninyo, mga kapatid, meron pong isang writer na ang pangalan ay si Peter Scazzero, na sumulat ng aklat pinamagatang "Emotionally Healthy Spirituality." At sabi niya, ang krisis ay mga pangyayari sa buhay na nakapagpapagulo, nakakadisturbo, nakakapagpabago ng ating mga schedules, buhay, gawain, katulad ng pagsamba. Imbis na nandoon tayo sa ating simbahan, nasa kanya-kanya po tayong mga bahay. Ito po ay dahil sa krisis ng COVID-19. Pero hindi lamang ang COVID-19 or coronavirus ang matatawag po nating krisis. Pwede po itong sa paghihiwalay na mag-asawa. Napakasakit po ito. Malaking dagok po ito sa bana at saka sa misis. Ang pagkawala ng trabaho, ang kamatayan ng isang matalik na kaibigan o di kaya ng minamahal natin sa buhay, o di kaya ang balita galing sa doktor na tayo ay merong terminal illness or cancer, o di kaya kaguluhan na nangyayari sa isang simbahan, o di kaya ang pagtratraidor ng ating mga kaibigan sa atin, o posible itong krisis na ito ay dumarating sa itsura ng shattered dreams or mga ambisyon na nawasak. O di kaya anak natin na napapawriwar ng landas, siguro ng dahil sa droga. Isang malagim na car accident perhaps, o di kaya para naman sa gustong manganak ang hindi panganganak. Ito'y mga krisis sa buhay, mga kapatid. Posible naman gustong makapag-asawa at walang pagkakataon na makapag-asawa. O di kaya ang dryness or pagkatuyo,
pagkawalan ng ating kaligayahan o hangarin na maglingkod sa Panginoon. Itong mga krisis sa buhay, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng maraming katanungan sa Diyos at sa simbahan kaysa mga kasagutan. At kung minsan, pag nasusubukan ng ating mga pananampalataya, parang masasabi natin it doesn't work. Parang mabuti lang ang ating pananampalataya sa panahon ng walang problema. Pero pag sinusubukan ako ng problema, parang gumegewang-gewang na ang ating pananampalataya. Mga kapatid, ito po ang krisis. Kung minsan nagtatanong tayo, nasaan ang Diyos? Ano kaya ang kanyang ginagawa? Saan siya nagpunta? Saan siya pumunta? Bakit hindi niya tayo tinutulungan? Ito, mga kapatid, ang ipinakita ni Peter Scazzero kung ano ang tinatawag ni krisis. Sa ating pong binasa, mga kapatid, 1 Kings chapter 17, meron pong krisis na hinaharap ang bansang Israel sa panahon ni Elias or Elijah. Ano po ba ang krisis na hinaharap ng mga taga-Israel noong panahon ni Propeta Elijah? Makikita po natin ang kasagutan sa 1 Kings chapter 17 verse 1. Ayon sa salita ng Panginoon, "Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab." Ito po ay propeta, mga kapatid, na matapang, na humarap at pinangaralan ang hari ng Israel. Kasi po ito namang hari ng Israel ay matapang din at walang hiya na gumawa ng kasalanan at kalapastangan sa harap ng Diyos. Kaya sabi sa kanya ng propetang Elias, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Sabi po ni Elias kay Haring Ahab, "Habang buhay pa ang aking Panginoon na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi po magkakaroon ng hamog o ng ulan sa darating na mga taon hanggat hindi ko sinasabi." Uy, mga kapatid, ano pong resulta nito? Matinding El Nino. Tagtuyot po. At ano ang mangyayari? Mangangamatay ang mga pananim. At kahit magtanim ka pa, mga kapatid, hindi po sila uusbong dahil sa tuyo po ang lupa. So, anong mangyayari? Wala pong makakain ng mga tao. Ang mga hayop naman ay walang makain na damo. Kaya mangangamatay ang lahat. Kaya, mga kapatid, krisis po ito sa panahon ng Israel o sa bansang Israel sa panahon ni Elijah. Ano po ba ang mga dahilan bakit nagkaroon ng krisis na ganito? Matatanong din po natin sa ating reflection mamaya, bakit meron po tayong coronavirus? Ano po ba ang dahilan nito? Siguro sa panahon ng mga Israelites, pwede rin tayo magtanong o pwede rin silang magtanong, ano po ba ang dahilan? Bakit nagkaroon ng krisis sa Israel? Makikita po natin ito, hindi mismo sa ating mga binasa, kundi sa mga chapters ng 1 Kings, sa mga kabanata ng unang mga hari, dahil doon po nanggagaling ang mga kadahilanan. Una, dahil sa mga masasamang ginagawa ng mga leaders ng Israel, mga kapatid. Ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng krisis, nagkaroon ng tinatawag na drought o tagtuyot, mainit na mainit, tuyong-tuyo ang mga lupa, walang mga pananim sa Israel. Dahil sa mga masasamang gawa ng kanilang mga leaders. Ayon sa Biblia, 1 Kings chapter 16,
bago pa man nag-17, chapter 16 verse 30, ang sabi po ng Biblia, Ahab, ito po ang hari ng Israel, na kung saan pinagsabihan ni Elias na magkakaroon ng tagtuyot. Sabi ng Biblia, Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Masamang-masama na nga ang mga nauna sa kanyang hari ng Israel, mga hari ng Israel. Mas masama palalo ang ginagawa ni King Ahab sa mata ng Panginoon. Bakit po naging masama siya o ang kanya mga ginawa sa harap ng Panginoon? Alam po ninyo mga kapatid, kanya pong ginawang legal ang di pagsunod sa Panginoon. Kung ganun po ang ating leader mga kapatid, gagawing legal sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, sa pamamagitan ng mga ordinansa at batas, susunod po ang mga tao. And you will cause the people to sin. Pangalawang dahilan kung bakit po nagkaroon ng krisis, tagtuyot, matinding init, tuyong-tuyo ang mga lupa sa Israel dahil po sa tinatawag na apostasy. Ano po ang apostasy? Ito po ay ang pagtalikod at pagkontra sa Panginoon. Ngayon naniniwala ka sa Panginoon. Maya-maya, tinalikuran mo ang Panginoon. At inyong iniwan para sa ibang mga Diyos, ito po ay tinatawag na apostasy. Ito po ay ang iiwan sa inyong naunang pinanampalatayaan. Sabi ng Biblia, itong si Ahab not only considered it trivial to commit the sins of Jeroboam, son of Nebat. Alam po ninyo, nauna po ito si Jeroboam na hari kaysa kay Ahab. Pero ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat ay kanyang ginawa. Ano po ba mga kasalanan nitong si Jeroboam? And sabi ng Biblia, he will give Israel up. Sabi ng Diyos, I will give you up because of the sins Jeroboam has committed and has caused Israel to commit. Ito kasi si Jeroboam, ayon po sa mga dalubhasa, nag-aaral ng Biblia, siya po ay isang innovator. So, ang pagsamba sa Diyos, nilagyan niya ng mga ribulto at unti-unting dinadala ang mga tao sa pagsamba ng tunay na Diyos sa pagsamba sa mga ribulto. Kaya mga kapatid, napaka walang hiya po ng ginawa ni Jeroboam. Pero ito rin ang ginawa ni King Ahab. Ang unti-unting pagkalas, pagtalikod, at pagpalayo sa Diyos. Pangatlong dahilan mga kapatid kung bakit nagkaroon ng krisis ang Israel, naging tuyong-tuyo ang lupa, walang ulan, walang hamog sa maraming mga taon, ay dahil po sa tinatawag disobedience o hindi pagsunod. Kaya mga kapatid, nagkaroon po ng ganitong krisis sa Israel dahil mismo ang leader at ang mga tao, mga kapatid, imbis na susundin nila ang Panginoon, ang kanilang sinunod ay ang mga Diyos-Diyosan. Ito mismo, si Ahab, son of Omri, ayon sa salita ng Panginoon, he married Jezebel, daughter of Ethbaal, king of the Sidonians. Tingnan po naman ninyo mga kapatid, ayaw ng Diyos, ng hari ng Israel, ay mag-aasawa ng mga banyagang babae. Dahil itong mga banyagang mga babae ang magsasadlak sa kanila, magdadala sa kanila sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Tama talaga. Ito po ay nangyari na kay King Solomon. Ilan po ba ang naging asawa ni Solomon?
300? At ilan po ang kanyang 700 ang kanya pong asawa at 300 ang kanyang concubines. At ayon sa salita ng Panginoon, ito po ang nagbunsod, ito po ang nagtulak kay Haring Solomon na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito matindi. Si Ahab isa lang si Jezebel lang. And according to the Bible, he began to serve Baal and worship him. Disobedience, Dapat hindi ka nag-aasawa ng banyagang babae dahil ito ang magtutulak sa inyo sa paggawa ng kasalanan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Pang-apat po na dahilan ng krisis sa Israel. Tuyong-tuyo, walang hamog, walang ulan sa mga ilang taon ay dahil po sa idolatry o pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kaya itong si Ahab, ayon sa Biblia, he began to serve Baal and worship him. Galit na galit talaga ang Diyos sa mga taong ito dahil ang Diyos na ang naglagay sa kanila sa pwesto, pero imbis na bigyan kaluguran, bigyan kaluwalhatian, biglang pagpupugay ang Panginoon, ang kanilang sinasamba ang Diyos na hindi totoo. Alam ko ninyo mga kapatid, itong Diyos na Baal ay sinasabing God, small g, of the weather. Kaya mga kapatid, tinistingan po ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Elias kung anong magagawa ni Baal. Walang ulan, walang hamog. You are the God of the weather. Ikaw ang Diyos ng panahon. Tingnan po ninyo kung may magawa ka. Kaya mga kapatid, nagkaroon po ng krisis sa Israel. Matanong ko nga kayo mga kapatid, why does God allow crisis that affect even the believers? Alam po ninyo na magkaroon ng krisis sa Israel, pati si Elijah mismo na propeta ng Diyos ay apektado. Pinapunta siya sa Diyos. Pinaquarantin siya. Pinapunta siya sa Cherit, Tagalog Kerit, para doon siya uminom sa batis. At bigyan ng pagkain ng mga uwak. Apektado din siya. Kaya nang matuyo na ang batis na kanyang iniinuman ng tubig, mayroon namang instruction sa kanyang Panginoon. At yan po ang ating pagbibigyan din maya-maya. Ang tanong, why does God allow crisis that affect even the believers? Mayroon mga posibilidad. Number one possibility, it could be the consequence of our sinful behavior. Bakit nagkakaroon tayo ng mga problema kung minsan sa buhay? Ay dahil resulta po ito ng ating pagsalansang sa utos ng Panginoon, ang hindi natin pagsunod, ang atin pong hindi pagtalima sa kanyang kalooban. Pangalawa, posibilidad, bakit meron tayong ganitong mga krisis sa buhay, it is the consequence of our sinful world. Ito po ay resulta ng kasalanan ng karamihan dito sa mundo. Baka ikaw ay masunurin sa Panginoon, baka ikaw ay sumasamba, pero yung mga nasa paligid mo ay hindi sumasamba sa Panginoon. Puro lamang pagpapanggap. Ito po, mga kapatid, isang posibilidad kung bakit mayroong mga krisis. At ang pangatlong posibilidad, it could be a time of testing that God allows. Ayon sa Santiago 1:2-3, sabi ni Santiago, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Minsan, pinapayagan ng Panginoon na sumuong tayo ng mga problema, krisis, kahirapan, dagok sa buhay dahil meron pong kalooban ng Panginoon. Knowing that the testing of your faith, kayo'y nakakaalam ng pagsubok sa inyong pananampalataya, ay nakakatulong na humaba pa yung ating pasensya o di kaya ang ating pagbata sa mga problema ang ating kakaharapin.
Punta po tayo sa mga praktikal, mga kapatid. What should believers do in times of crisis? Sa panahon ng krisis, anumang krisis ito, o sabihin na lang natin, ang krisis ngayon sa COVID-19, o ano pa mang krisis sa buhay, mga kapatid. Meron po mga alituntunin ng Panginoon na makikita natin sa halimbawa na ipinakita ni Elijah at ang kanyang nilapitang balong babae, kung ano po ang ating gagawin sa panahon ng mga krisis. Number 1, sa panahon ng krisis, mga kapatid, habang nagkakagulo ang mga tao, habang merong nagpapanic buying, habang maraming natatakot, nagugulumihanan, nahihirapan, we must, as Christians and as believers, focus on doing His will and stop worrying. Alam naman po natin, mga kapatid, na ang pagkabahala, worrying is a sin. Kasi ito po, mga kapatid, ay kasalungat ng itinuturo ng Biblia na pananampalataya. We must focus on doing His will and stop worrying. Kung minsan, meron na dadala tayo, human as we are, alam naman po ng Diyos ito. Pero we should stop it. We should stop worrying and focus on doing His will. Sa panahon din ni Elijah, sinabihan siya ng Diyos sa verse 8 ng 1 Kings chapter 17, then the word of the Lord came to Elijah, came to him. Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So, sa panahon ng kawalang pagkain, sa panahon na walang mga pananim dahil walang hamog, walang ulan, wala pong makain, ang Panginoon ay nagbigay ng direksyon kay Elias na pumunta sa Zarephath doon sa Sidon at doon manatili. Dahil merong inihanda ang Diyos na balong babae na magbibigay sa kanya ng pagkain. Kaya lang, mga kapatid, nung makaharap na ni Elias ang babae, alam po ninyo ang sinabi ng babae, as surely as the Lord your God lives, I don't have any bread, only a handful of flour. Wala pa akong pagkain, wala pa akong tinapay. Meron po akong kakarampot na arena at kunting oil, doon sa mangkok. Kunting mantika sa mangkok. Kaya nga, naghahanap ako ng mga panggatong para madala sa bahay at magluto, kumain at mamatay. Napabahalang babae na ito pa, meron pang bisita na darating at makikisalo sa kanila sa kakarampot nilang pwedeng lutuin at kainin. Pero mga kapatid, dapat hindi po tayo mabahala. Ang sabi ni Elias, don't be afraid. Pakitapik nga yung katabi mo dyan, kung meron kang katabi sa bahay nyo, at sabihan, don't be afraid. Huwag kang matakot. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. Bakit confident? Bakit po ganun magsalita si Elias? Na nakasisiguro siya na bibigyan siya ng Panginoon. Dahil iniutos ito ng Panginoon na meron siyang inutusang babae, balong babae na magbibigay sa kanya ng pagkain. So mga kapatid, itong babaeng ito nababahala, na kakarampot na nga ang pwede nilang lutuin at kainin, mayroong pang kasalo. Pero binigyan po siya ng encouragement. Inalakas ang kanyang loob ni Elijah by saying, don't be afraid. So mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, krisis sa buhay, tandaan po natin ang kagustuhan, kalooban ng Panginoon. Huwag matakot. Pangalawa, ano po ba ang ating gagawin sa panahon
ng krisis sa buhay. Do not be choosy. Ibig sabihin mga kapatid, huwag po tayong pipili sa atin pong kakainin, sa ibinibigay sa atin. Huwag po tayong maging reklamador. Huwag po tayong magdadabog kung hindi po tayo mabibigyan ng ating kagustuhan. Do not be choosy. Tingnan po ninyo mga kapatid, pati nga si Elijah na mananampalataya at propeta pa, alagad ng Panginoon, ay walang reklamo sa panahon ng tagtuyot, sa panahon na walang hamog at ulan. Saan po siya pinapunta ng Panginoon? Ayon sa verses 2 and 3, 1 Kings chapter 17, then the word of the Lord came to Elijah, leave here. Umalis ka. Turn eastward and hide in the Kerith ravine, east of the Jordan. Self-quarantine ka. You will drink from the brook. Doon ka iinom sa batis. And I have directed the ravens to supply you with food there. Pwede sana siyang nagreklamo, Panginoon, lingkod niyo ako, mananampalataya niyo ako, doon niyo ako iinumin sa batis. At uwak pa ang magdadala ng pagkain. Tingnan niya naman, wala po siyang pili. At kung ano ang ipagkain sa kanya, anong ibigay sa kanya ng Panginoon, he was not choosy. Ganoon din mga kapatid, ang makikita natin sa verse 13, nang siya po ay pinakain, hindi na po siya humingi pa ng dagdag. First, make a small cake of bread for me from what you have, and bring it to me, and make something for yourself and your son. So kung ano ang meron sa panahon ng krisis, let us learn to live with it. Sabi pa nga nila, kung ang buhay ay magbibigay sa inyo ng kalamansi lang talaga ang ibinigay, makontento at gumawa ng lemonade. Pangatlo mga kapatid, ano po ba ang gagawin natin bilang mananampalataya sa panahon ng krisis? Alam po ninyo, sa panahon ng tagtuyot, sa panahon na walang makain, nakikita natin mga kapatid, although hinimok siya ng Panginoon, itong babae naman itong balong babaeng ito na tumulong kay Elias, propetang Elias, makikita natin na wala naman siyang reklamo sa kanya pong pagbibigay ng pagkain sa propeta. Kaya mga kapatid, tayo sa panahon ng krisis, ang iba mas nakakarami, ang iba walang-wala. Let us share to those who are in need. Ito po ang panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makatulong, na makapagbigay lakas ng loob sa kapatiran, kahit na sa kung sino man ang nangangailangan. She went away, sabi ng Biblia, itong balong babae, and did as Elijah had told her. So kung ano ang sabi ni Elijah, para makakain silang tatlo, siya, kanyang anak at saka si Elias, kanya pong tinupad, kanya pong ginawa. So she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Akala ko kakarampot na lang mga kapatid ang natitira sa kanyang arena at isang mangkok na lang ang kanyang mantika. Mga kapatid, alam po ninyo ang sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. Pang-apat at katapusan, ano po ba ang dapat nating gawin bilang mananampalataya sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema? We must cling on to God's promises. Imbes na tayo ay uhugot ng kalakasan mula sa mga pangako ng mga politiko,
humugot po tayo ng kalakasan mula sa mga pangako ng ating Panginoon dahil ang kanyang mga pangako ay hindi po mapapako. Ayon sa salita ng Panginoon, matapos silang kumain, halos araw-araw na silang kumakain, the Bible says, for the jar of flour, not used up, and the jug of oil did not run dry. Ang kakarampot niyang arina at ang isang mangkok na lanyang mantika ay hindi po nawala. Hindi po kumunti. Hindi po na ubos. Nagpatuloy po ito na meron. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So sa panahon ng krisis, mga kapatid, imbes na ilalagak natin ang ating pananampalataya at pananalig sa mga tao, doon lamang po natin ilagak ang ating pananampalataya sa Panginoon. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So mga kapatid, let us have a review of what we have learned thus far. Ano po ba ang gagawin natin bilang mga mananampalataya sa panahon ng krisis? Una, focus on doing His will and stop worrying. Tutok tayo sa pagtalima kung ano ang kanyang kalooban at huwag po tayong mabahala at huwag po tayong matakot. Pangalawa, do not be choosy. Makontento tayo, tanggapin natin na may pasasalamat ang anumang ibibigay sa atin ng Panginoon sa panahon man ng krisis o wala. Pangatlo, na pwede natin gawin sa panahon ng krisis ay ang pagbabahagi sa kung ano ang meron tayo sa ating mga kapatid, kapitbahay, ibang tao, lalo ng ating kapamilya na nangangailangan. At pang-apat katapusan, humugot po tayo ng kalakasan, kumapit po tayo sa pangako ng Panginoon dahil ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman mapapako. Tayo po yung manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama, marami pong salamat sa inyong kagandahang loob na nagkaroon po kami ng pagkakataon na sumamba sa inyo, hindi man sa dati naming lugar na sinasambahan sa inyo. Kahit sa ganitong format, sa ganitong kaparaanan, kami po yung nakapagsamba sa inyo. Purihin po ang inyong Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na lalong maging matatag sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, sa panahon ng banta ng COVID-19. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, bago po tayo kumanta sa ating katapusang awit, meron po tayong reflections questions na pwede po nating talakayin sa ating mga membro ng pamilya na kasama mo ngayon sa pakikinig nitong mensahe. Nandito po ang ating PowerPoint slide. Reflections number 1, what do you think could be the cause or causes of the pandemic we are experiencing right now? Ano kaya sa palagay nyo ang sanhi ng malawakang sakit na dulot ng coronavirus na nararanasan natin ngayon? Pangalawa, why do you think God allows believers to also get affected from this crisis? Ano sa palagay nyo ang rason bakit pinapayagan ng Panginoon ang mga mananampalataya na mahawaan, maapektuhan ng krisis na ito? Number 3, what are the blessings you experience from the community quarantine or lockdown? Ano kaya ang mga blessings na naidulot ng atin pong
stay at home. Number 4, what are the opportunities God provides us in times like these to become blessing to others? So mga kapatid, talakayin po natin ito and just close in prayer. Atin pong awitin mga kapatid ang ating closing hymn. Is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness flies His loving face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds. Yes, it does. In the veil. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Trusting you and only you. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives He's my hope. He is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then hear Him be found in you. Rest in His righteousness alone, all blessed to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. For our benediction, ipataas nyo po ang inyong mga kamay. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, dakila naming Ama. Marami pong salamat sa mga pagpapalang inyong ibinubuhos sa inyong mga anak ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na pagprotekta sa bawat isa sa amin. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang inyong proteksyon. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang inyong provision upang lahat ng aming pangangailangan ay matustusan. Ito man ay pisikal, ito man ay spiritual, ito man ay material o pinansyal. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagsamba sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.